What's up mga chismoso at mga chismosa? May nag-message sa atin sa Facebook. Actually, sa comment muna ito noon. Ngayon, sabi ko sa kanya, message mo ako sa Facebook page. Kasi hindi ko talaga alam at wala akong idea dito sa sinasabi mo, ate. Sabi ko sa kanya. So ngayon, nag-message naman siya. At least, mga June 16 pa to. Actually, okay lang yan. Sabi ni ate, okay lang daw na ipakita ko yung pangalan niya, pakita ko yung mukha niya. It's okay lang daw. Ngayon, meron siyang sinasabi na isang wedding na tila baga naging super viral ito noon, pinick up ng mainstream media, at saka sabi niya dito sa huli, nag-reach out daw itong si Neri Naig, na na siya ay may sanggupsalan sa Cebu. Dahil ang nangyari pala dito guys, yung isang wedding ay na-scam sila ng isang coordinator. Doon sa church, okay naman. Pero ang naging problema doon sa venue. Dahil pagdating nila sa venue sa reception, ay walang katao-tao, napakatahimik dahil hindi pala nagbayad yung coordinator doon sa venue. Kaya hindi na-reserve yung venue. At of course, lahat ng mga kinuha niyang mga doon sa mga pagkain ay wala talagang pagkain. So eto yung nangyari. Pero ang twist dito ngayon, sabi niya, suddenly, the next day, naka-live si Rafi. Like hastily set up broadcast on the phone with the couple, giving cash, etc. etc. So, parang ang sinasabi dito ni ate, no, naging viral itong issue na ito and then pumasok si Rapi Tulfo. Tignan nga natin, ipinilit ba ni Rapi Tulfo o kinuha ba ni Rapi Tulfo ito o sila yung lumapit dito? Kasi ang parang lumalabas dito, dahil viral ay kinontak ng Rapi Tulfo in Action para ma-feature sa kanilang programa. Actually, sa Idol in Action ito unang lumabas. So ngayon, basahin natin ng kaunti yung istorya nito para meron tayong idea. Sabi dito, mabilis na sumaklolo ang mamtrepreneur na si Neri Miranda na masaklap sinapit ng isang bagong kasal sa Cebu na na-scam umano sa kanilang wedding coordinator. Noong Miyerkules, September 22, nag-viral ang Facebook post ng wedding photographer na si Tonsky L. Sisura na nagpapakita ng isang maikling video kung saan humagulgol ang bride na si Cherry Pie Purisima. Papapanood natin yan mamaya. Ngayon, tandaan natin, September 21 daw yung kasal, sabi ni ate. Ngayon, September 22, the next day, naging viral na yung issue. Ang dami-daming twist nito. So, ang susunod naman na twist nito ay scammer commits suicide, arrested. Sabi dito sa panayam ng Brigada News FM Cebu sa bride na si Cherry Pie kahapon, September 23 o 23 na, the next day lang ulit. Sinabi niyang wala siyang idea na may mga dati ng kasuan ng estafa ang kinuha niyang wedding coordinator, bla bla bla. Ngayon, dito sa pero sabi dito, kahapon din, kumalat ang balitang naglaslas ng pulso na ang wedding coordinator. Pero naagapan ito ng kapitbahay at naisugot sa ospital. Nakaligtas daw ito sa kapahamakan. Matapos nito, inaresto ng pulisya ang wedding coordinator dahil mayroon na pala itong bench warrant na dati pang estafa complaint na kinaharap nito. Ito ay ayon sa mga local news sa Cebu, kabilang na ang IFM 93.9. So ito yung mugshot na nahuli na nga siya, no? Nahuli na siya. Ngayon, ang twist dito, yung parang sinasabi kasi dito sa nag-message na, tignan mo nga kasi parang sumiksik, sumausaw si Rapi Tulfo dito, sabi. Ngayon, tinignan ko, nag-research ako ng video ni Rapi Tulfo or ng Rapi Tulfo in Action o ng Idol in Action. At ito yung nakita ko guys. Tandaan ha, September 23 nahuli na. So meron akong nakitang video dito ng Rapi Tulfo in Action, viral dream wedding na naging bangungot. Ito po ay 2 years ago. Publish, tandaan na, September 24 na. So 24 na ito.
Ibig sabihin, nahuli na yung wedding coordinator na di umano ay nang scam sa kanila dahil sa bench warrant niya sa isa pang kaso niya na estafa. Ngayon, panoorin natin itong video. So, ito yung kasal. Yan yung kasal. Oh, ito yung kasal. Actually, parang maayos naman yung sa simbahan eh. Bakit kasi may sound? Sabi, ang kanilang masayang kasalan. Pause natin kasi may music, baka makapiright tayo. In fairness, magaling yung photographer ha. Yan oh. Oh, di ba? Maayos naman eh, maayos. Oh, ito yung paglabas. Maayos naman. Totoo, wala namang ako nakikitang problema pa dito, no? Magaling yung photographer din, no? Sa halagang 5,000 pala ha, dun sa photographer nila. Biglang nauwi sa, ayan no? Ito yung humahagulgol na si ate. Sa venue dahil walang nadatnan na pagkain, walang venue, wala talaga, as in sarado, walang katao-tao daw, tahimik daw. You know? I-reporter ka ninyo sa pulis. Agulgol si ate. Oo naman, syempre. Ba't ang haba nito yung isang clip? Ayan na. Ito yung post ng photographer. Nag-viral na siya. Daming pabitin ng Rapi Tulfo, no? Oh, marami daw nagtag sa kanila. No, ayan ang ibig sabihin, maraming nagtag. Usually, ang nangyayari sa Rapi Tulfo in action, kapag marami ang nagtatag sa kanila, sila yung umaaksyon, di ba? Hindi man naman lumapit, o maibig sabihin na hindi naman lumapit talaga yung mga biktima. Kapag may maraming nagtatag na ganito, ang lagi nilang sinasabi, marami kasing mga nagtag sa amin na netizen, kaya naman ating aaksyonan. Kaya naman isasalang natin itong problema na ito kasi dahil marami ang mga netizens na nagtag. Okay, hindi ko sinasabi na ganun yung nangyari, pero usually ganun kasi yung nangyayari. Fuentes, ang kapal na mukha mo. Nagbayad kami sa Ida Philippines tapos anong ginawa mo sa wedding namin. Iska mo kami, Sir Rapi Tulfo. Tulungan mo po kami na malukit si Sir Daso. Oh, sabi niya, tulungan niyo po kami na malocate si Fuentes. Hindi ko alam kung anong pangalan nun. Yung nang-scam sa kanila. So tulungan. Bakit may video na ganito? Samantalang tinag sa inyo eh. Tinag sa inyo yung viral video na humihingi yung mga netizens na sana ma-actionan nyo naman ito. Pero bakit may video pa na ganito? September 24 na to. Ayan o, September 24 na ito. Nahuli na. Tapos, meron pang video si Ate Cherry Pie na humihingi ng tulong kay Rapi Tulfo na i-locate. Nahuli na. Baka naman hindi alam ni ate na nahuli na. Di ba? Pero bago yan, sige, puntahan natin ito. Puntahan natin ito. Baka naman hindi alam ni ate na nahuli na. No? Kasi ang sabi sa balita, di ba, naglaslas siya September 23, tapos nahuli din siya pagkatapos ng insidente na yan. So September 23, nahuli na. Pero si ate, September 24, humihingi, may video. Wow! May video na humihingi ng tulong kay Rapi Tulfo na malocate yung tao. Pero ito, September 23, 2021, bago pa nailabas si ate sa Rapi Tulfo in action o sa Idol Rapi Tulfo, ano ba yun? Sa Idol in action, alam na ni ate na nahuli na. Tignan na nga natin to. Ang ginawa mo. Kaninang hapon, ibinalita sa amin ni Cherry na nasa ospital ngayon ang sospek. Nagtangka raw itong magpakamatay matapos kumalat ang panuloko nito sa mag-asawa. So, alam ni ate na nasa ospital dahil nagtangkang magpakamatay yung nang-scam sa kanila na sina Sir.
Imposibleng hindi niya alam na after ng insidente na yan, nahuli na. Di ba? Imposible. Alam na ni ate na nahuli na, pero dito sa video na April 24, tila baga maang-maangan si ate na humihingi ng tulong kay Rabi Tulfo na malocate si Fuentes. Ulitin natin. Sir Fuentes, ang kapal ng mukha mo. Nagbayad kami sa iyo ng Philippine tapos anong ginawa mo sa wedding namin. Iska mo kami, Sir Rafi Tulfo. Tulungan mo po kami na malukit si Sir Daso. Oh, dahil viral yung issue, ginawa nyo ba ng video na ganyan na parang na humihingi ng tulong sa inyo si Cherry Pie? Tanong lang yun ha, tanong lang naman. Kasi the last time na merong nag-scrutinize sa inyo doon sa maleta na tila baga lumalabas na scripted yung nangyari, nagbanda kayo ng mga kaso at nag-NBI pa kayo. Na yung mga magko-content at magsasabi na scripted, yung video na yan ay kakasuhan ninyo. Hindi ba? Oh, again, tandaan, 4.9, almost 5 million views. Viral nga kasi ito noon. Tapos September 24 na, maang-maangan si ate na pagpapalocate kay kay Rabi Tulfo. Samantalang September 23, alam niya na nagtangkang magpakamatay. Imposible, ulitin ko, na ikaw yung biktima dito at viral na viral yung issue mo na alam mo na nagtangkang magpakamatay sa pamamagitan ng paglalaslas itong si Fuentes pero hindi mo alam na nahuli. Imposible yan. September 23, September 24, may video ka na humihingi ka ng tulong para malocate itong sina Sir. Tama. Oh, baka naman hindi pa talaga nahuli. Oh, sige, puntahan natin ito. Arestado na ang wedding coordinator na ng scam sa nag-viral na bagong kasal sa Cebu. Eto yun. Nabalita na din ng hapon 5:48. September 24 din. In fairness naman. Kasi hapon ito 5:48 PM. Pero alam naman natin na kahit na umaga pa, alam na yung balita dito sa Frontline Pilipinas, hindi naman nila maibabalita kaagad kahit umaga pa nila alam. Kasi hinihintay pa rin nila yung oras nila para ibalita ito. 'Di ba? So anong nangyayari dito? Kinuha nyo ito dahil viral. Tapos nagpalabas kayo na nagpagawa kayo ng video kay Cherry Pie na kunwari humihingi ng tulong kay Rapi Tulfo, ganon. Ako nagtatanong lang ha, kasi given yung mga data na available, parang ganon yung nangyayari. Hindi ba? Puntahan natin dito sa part na to, no? So tandaan natin, September 24 na to, no? September 24 na ito. Abot sa hanggang 2 years na pagkakakulong yung idol. Ay, salamat. Now, ang tanong Atty. Sam. Ito yung time na kinakausap ni Rapi Tulfo si Atty. Sam. Tatago na itong si Nasser. Pwede ba itong sampa ng kaso? Ang tanong niya, kahit nagtatago na, nahuli na Senator Rapi Tulfo. Rapi Tulfo, hindi ka pa senador naman dito, in fairness. September 24 itong show mo na lumabas. September 23, nahuli na ho. Alam. Imposibleng hindi alam ni Cherry Pie. Viral na viral. Imposibleng hindi niya alam na nahuli na rin ito. Tapos tignan nyo. Okay lang kasi may bench warrant siya. Pinakita niya yung pagmumukha dito. Pero doon sa akusasyon pa na ng scam, kailangan pang patunayan ng korte yon. Pero ipinost na yung pagmumukha. Okay lang. Kasi meron na talagang order ng korte at desisyon ng korte na sinasabi na nang scam nga siya. So kahit na nagtatago na siya? Yes po, of course po. Pwede po talaga. Kasi kapag na-file natin yung kaso and then nag-issue ng subpoena, kailangan lang naman pong i-address sa last note. Ayan yung mag-asawa. Ini-interview nila ngayon.
September 24. 23 alam nilang nahuli na. Nabalita na nga eh. Imposible namang hindi ito puputok kasi viral na viral nga ito. Tapos maang-maangan kayo dito. Ang address nitong respondent o kaya kung merong opisina sa doon natin yung address. Ayun. Para mapadala sa kanya sa PINA. Ngayon, kung hindi naman siya attend sa... Dali nga, forward nga natin dito sa banda dito. Kahit na nagtatago na siya. Oh. Ayan. Inulit pa niya kahit na nagtatago na siya. O sige, post picture. So doon po sa mga nanonood ngayon, kung nakikilala niyo po itong si Nasser, mangyari lamang, ayan, pakisabi sa kanya na tawagan kami para sagutin. Tawagan kayo, sagutin. Bakit sa inyo sasagot? Korte ba kayo? Ha? Korte ba? Bakit kayo Bakit? Kasi pinost niyo yung pagmumukha niya para linisin yung pangalan niya. Eh di content na naman. Ano ba yan? Bakit sa inyo sasagot? Sino ba kayo? Itong paratang laban sa kanya. Okay? Ayan po. Ikaw na mismo ang nagsabi, paratang laban sa kanya. Pagmasdan po niyo mabuti yung kanyang muka, ayan po, yan yung front view ng muka. Pagmasdan mabuti at kapag nakita niyo po siya o kakilala niyo po siya, pakisabihan siya na tumawag sa amin para makapagbigay ng kanyang side. Oh, see? Siya pa yung lalapit ngayon sa inyo. Para magka-content kayo, ganon. Ano ba naman yan? Lagi na lang ganyan. Pinupost nyo yung itsura, yung mukha, kahit hindi pa naman hahatulan ng korte doon sa kanya, sa binibintang sa kanya, eh napost na. Tapos sa inyo magpapaliwanag. Hindi ba't katarantaduhan yan? Magpapaliwanag yung tao sa inyo, bakit korte ba kayo? Siya pa ngayon yung may utang sa inyo. Kasi binalabas nyo yung mukha niya. Para may paliwanag niya yung side niya. Bakit? Yun ang tanong, bakit sa inyo? Diba? Ayan po. Meron po siyang dimple. May mga palatandaan ba? May mga tattoo ba siya, Donald? Grabe oh. Okay, may dimple sa kaliwang pisngi. Yan po bang pinaka-latest na picture niya, Ma'am Cherry? Yes, sir. Yan po yung picture na nag-down ako sa kanya. Yan yung picture na pinaka-latest pa. Ayan po yan si Nasser. Ayan, okay. Sige ma'am, magsampa po tayo ng kaso laban sa kanya. Paano yung pa nakilala ito? Magsampa ng So, i-recap natin. September 21, yung kasal. September 22, nag-viral. September 23, nahuli na. Binalita na nga din. September 24, ano nangyari? September 24, nandyan sa Rapid Tulfo in action. I mean sa Idol in action. But wait, there's more. Ginatasan ng ginatasan. Kasi viral. Imagine mo naman, makikita mo naman na in the first few hours, makikita mong magbabiral na yan. So, susunod niyan, part 2, syempre, honeymoon. Eto yung part 2. Pero bago yan, doon ang ginawa ni Neri, inoffer niya yung kanyang sanggupsalan sa Cebu para maging reception area. Meron na daw siyang MC, bibigyan na daw siya ng mga sleepwears, mga dress. Meron pang nagpahabol, di umano sabi ni Neri na magbibigay sa kanila ng pocket money, magbibigay ng cash. Maraming tulong, bumuhos actually yung tulong dito. Pero syempre, Rapid Tulfo, kailangang para sumabay sa viral. Di ba? Ano sabi? Honeymoon ng couple na naloko ng wedding organizer, sagot na ni Idol. Gatas na gatas. But wait, there's more. 1.3 million views ito. But wait, there's more. Part 3. Sinundan pa. Sinundan pa nila hanggang sa Boracay. Di ba? Ang hotel, accommodation. Sinundan pa hanggang Boracay, hanggang doon sa kanilang honeymoon, gatas na gatas. Pero, ang problema, hindi na masyadong nag-viral ito. 551,000 views na lang. Kaya, syempre, stop ka na. Stop ka na.
So ibig sabihin na natin dun sa naunang 5 million views plus another 1.3, 6.3 plus another almost 600,000. So mga 7 million views ang nakuha nila sa istorya na ito. Kung sasabihin natin na pinakamababang kita ng isang video nila ay 50,000 bawat 1 milyon times 7, 350,000 ang pinakamababa. Ang pinakamababang kinita nila. Gumastos kaya sila ng 350,000 sa honeymoon? Sino ang totoong natulungan? Sino ang totoong kumita? Nagamit lang na naman ang kwento ninyo dahil viral kayo at pagkakakitaan. Siyempre, wala ka namang tatanggi itong mga to. Tutulungan kayo, papangakuhan kayo ng honeymoon, libre, lahat-lahat. Bibigyan pa kayo ng pera. Oh, kung sakali sabihin natin, binigyan kayo ng kalahati ng 350,000. This is the lowest possible na nakuha nila dito. Hindi ito yung talagang nakuha nila. Kasi alam naman namin ng mga YouTubers kung magkano talaga ang 1 milyon na views. Nagre-range yan sa 50,000 to 70,000. Umaabot pa yan ng 100,000 sa 1 milyon na views. Depende sa haba ng video mo at depende sa mga ads na nilalagay sa video mo. Itong sinasabi nating 350,000 na kinita ng Rapid Tulfo in Action dito ay pinakamababang posibleng kinita nila. So sino ang totoong natulungan? Ginawan ba ng script ito na kunwari lumapit yung Cherry Pie sa programa ni Rapid Tulfo in Action, sa programa ni Rapid Tulfo? Posible. Pero syempre, hindi natin alam. Nilalatag lang natin itong mga available na mga pwede nating pag-aralan. Hindi ba? Di ba? Ulitin natin. September 24, may video si ate na Senator Rapi Tulfo, sana matulungan nyo kaming malocate. 23, nahuli na nga eh. Imposibleng hindi mo alam na nahuli na. Tapos may ganyan pang drama. September 24, meron pang drama na sino man ang nakakakilala sa kay Fuentes. Tawagan kami para magbigay ng side. Nahuli na nga eh, nakakulong na nga eh. Hindi ba? So, ano sa tingin nyo? Scripted ba ang ginawa ni Rapid Tulfo o ng Rapid Tulfo in Action sa kwento na ito para gatasan at pagkakitaan? Well, paki-comment na lang sa baba guys. Thank you. Yun lang. Bye-bye.